Music 5, Quarter 3, Week 6, Milk Bass. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay instrumentong rondalya at bandang drum and lyre. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang musika ang instrumentong rondalya at bandang drum and lyre. Para sa ating most essential learning competencies, natutukoy ang mga instrumento na kabilang sa rondalya at bandang drum and lyre. Nasubukan mo na bang manood ng mga palabas tuwing panahon ng pistahan? Ano-ano ang mga uri ng palabas kapag may ganitong uri ng pagdiriwang? Alin sa mga palabas na ito ang nakatawag ng iyong pansin? Makulay ang pagdiriwang ng mga kapistahan sa buong Pilipinas. Bahagi na ito ng mayamang kultura ng mga Pilipino. May makukulay na palamuti sa bawat sulok ng pamayanan, handaan, awitan, sayawan at tugtugan. Hindi maikakaila na sa bawat pagdiriwang ay hindi mawawala ang musika, lalong-lalo na ang banda. Isa-isahin ang mga instrumentong iyong nakikita sa banda na karaniwang makikita sa pistahan. Ilarawan ang bawat isa. Masasabi mo ba ang pangalan ng instrumento sa pamamagitan ng pakikinig? Sa huling bahagi ng araling ito, inaasahang matutukoy mo ang mga instrumentong bumubuo sa rondalya at bandang drum at lyre at mailalarawan ang tunog ng mga ito. Ang rondalya. Nagmula pa noong ika-18 siglo ang bandang rondalya. Ito ay isa sa mga impluwensyang nakuha natin mula sa mga Espanyol. Ang rondalya ay kilala sa tawag na Filipino string band. Ang salitang rondalya ay mula sa salitang Espanyol na ronda. Ang ibig sabihin ay harana o serenade. Binubuo ito ng mga instrumentong kwerdasan na di katulad ng mga nasa Western Orchestra. Ang mga instrumentong rondalya ay yari sa mga kahoy tulad ng molave, yakal, nara at kamagong. Ang rondalya sa Pilipinas ay binubuo ng 6 na uri ng instrumentong kwerdasan na tinutugtog sa pamamagitan ng pick maliban sa baho. Upang lalo pang lumawak ang inyong kaalaman ukol sa ating aralin sa araw na ito, ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Pagsasanay bilang isa. Manaliksik tungkol sa mga instrumentong bumubuo sa bandang rondalya. Isulat ang katangian ng bawat isang instrumento. Isulat ito sa talahanayan. Gawin ito sa kwaderno. Narito ang mga uri ng instrumentong rondalya. Ang una ay bandurya. Ang katangian nito ay hugis peras. Ito ay may 14 na kwerdas at isang bilog na butas. Tinutugtog nito ang pangunahing himig o melodiya. Ang pangalawa naman na uri ng rondalya ay ang piccolo bandurya. Ito ay katulad ng itsura ng bandurya, ngunit mas maliit ito sa bandurya. Mas mataas ang tunog nito kaysa sa bandurya. Ang pangatlong uri ng rondalya ay ang loud. Katulad ito ng hugis ng bandurya, ngunit may mahaba itong leeg. Ang tinig o timbre nito ay mas mababa ng 1 oktaba kaysa sa bandurya. Ang pang-apat naman ay ang gitara. Ang gitara ay may 6 na kwerdas. Ginagamit ito upang tugtugin ang mga chords at 3 kwerdas na pangsaliw sa musika. Ang panglima naman ay ang oktavina. Ito ay kahugis ng gitara, ngunit ito ay mas maliit.
Ito ay binubuo ng 14 na kwerdas. Tinutugtog ito gamit ang pick. Ang tinig o timbre nito ay mas mababa ng 1 oktaba kaysa sa bandurya. At ang pang-anim naman ay ang bajo de unas. Ito ang pinakamalaking instrumento ng rondalya. Pinakamababang tunog ito sa rondalya. Ito ay may 4 na makakapal na kwerdas. Katangi-tanging instrumento ito sa rondalya na walang frets. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang 2. Mula sa gawain sa pagkatuto bilang 1, ilarawan naman ang tunog ng bawat instrumento. Sumulat ng 2 hanggang 3 pangungusap ukol dito. Isulat ang sagot sa kwaderno. Unahin natin ang bandurya. Paglalarawan ng tunog ng instrumentong bandurya. Ito ang pinakasopranong lipon at siyang karaniwang nagdadala ng melodiya at tugtugin. Pangalawa, piccolo bandurya. Higit na mataas ang tunog nito kaysa sa bandurya. Pangatlo, loud. Ito ang alto ng rondalya na sumusuporta sa melodiya sa mas mababang antas. Pang-4 ay ang gitara. Ito ang pansaliw sa melodiya sa pamamagitan ng pagtugtog na may kaugnay na akorde at kadalas ay may taglay na baho. Pang-5, oktabina. Ito ang tenor ng grupo dahil sa mataginting na timbre nito. At ang pang-6 ay bajo de arco. Ito ang nagtatatag ng saligang tunugan at ng ritmo ng tugtugin dahil sa makapal na timbre nito. Pag-aralan naman natin ang bandang drum and lyre. Sa mga pistang bayan, karaniwang makikita ang mga banda o mas kilala sa tawag na musiko. Hindi magiging kumpleto ang anumang kapistahan kung hindi ito sasamahan ng mga dumadagungdong na musika. Maraming uri ng banda ang makikita sa kapistahan, subalit ang pinakamadalas na imbitahan sa mga ganitong okasyon ay ang drum and lyre band. Ang drum and lyre band ay binubuo ng mga instrumentong percussion, kalimitang nagmamarcha o kasama ng mga color guard at mga majorette. Lumilibot sila sa mga lansangan, bit-bit ang makukulay na flag at baton. Ang konsepto ng drum and lyre band sa Pilipinas ay nagmula sa konsepto ng drum and bugle. Higit itong nakilala sa Pilipinas dahil mas madaling buuin ang ganitong uri ng banda. Isa sa mga institusyong nagbibigay pansin sa paglaganap ng drum and lyre ay ang Philippine Drum and Lyre Associates Incorporation. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang 3. Manaliksik tungkol sa mga instrumentong bumubuo sa bandang drum and lyre. Isulat ang katangian ng bawat isang instrumento. Isulat ito sa talahanayan. Gawin ito sa kwaderno. Narito ang mga uri ng instrumento ng drum and lyre. Una, snare drum o karakatak. Ang katangian nito ay, ito ay maliit na tambol na pinatutunog sa pamamagitan ng paghampas ng 2 patpat. Pangalawa, bass drum o tambol. Ang katangian nito ay, ito ay higit na malaki at malapad, pinatutunog sa pamamagitan ng pagpalo sa 1 o 2 pamalong may malambot na balat sa dulo. Ang pangatlo ay ang tenor drum. Ang katangian nito ay, ito ay isang lipon ng drum na binubuo ng 2, 3, 4, 5 hanggang 6 na drum. Ang timbre nito ay higit na mas mataas kaysa sa bass drum. Ito ay pinapalo gamit ang pamukpok na yari sa kahoy. Pang-4, cymbals o pompiang. Ang katangian nito ay, ito ay 2 malapad at manipis na instrumentong tanso na pinatutunog sa pamamagitan ng paghahampas ng mga ito sa isa't isa. At ang pang-5 ay ang bell lyre. Ito ang pangunahing instrumento ng mga bandang drum and lyre. Ito ay hango sa instrumentong glockenspiel na gawa sa metal.
Ito'y hinahawakan ng patayo habang hinahampas ng metal na pamalo. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang 4. Mula sa gawain sa pagkatuto bilang 3, ilarawan naman ang tunog ng bawat instrumento. Sumulat ng 2 hanggang 3 pangungusap ukol dito. Isulat ang sagot sa kwaderno. Narito ang mga ngalan ng instrumento. Maaari niyong tingnan ang bawat link ng bawat instrumento sa YouTube upang malaman ninyo ang tunog ng bawat instrumento. Sa pamamagitan nito, masasabi nyo o mailalarawan nyo ang tunog ng bawat isa. Sa unang bilang, nandyan ang snare drum, pangalawang bilang, bass drum, pangatlong bilang, tenor drum, pang-4 na bilang, cymbals, pang-5 bilang, bell lyre. Narito ang mga halimbawang paglalarawan. Para sa tunog ng snare drum, makalansing ang tunog. Pinapalo ito upang tumunog. Pangalawa, bass drum. Ito ay may madagundong na tunog at malaking tunog. Pangatlo, tenor drum. Ito ay may mataas na tunog. Pang-4, cymbals. Ito ay walang eksaktong tunog. At pang-5, bell lyre. Ito ang nagbibigay ng melodiya sa banda at may matining na tunog. Para naman sa pagsasanay bilang 4, mula sa talaan ng mga pares ng instrumento sa baba, pumili ng 2 paghahambingan. Isulat sa kwaderno ang pagkakaparehas at pagkakaiba ng 2 instrumentong napili. Narito ang mga pagpipilian. Una ay ang bandurria at piccolo bandurria. Pangalawang pares, gitara at bajo de unas. Pangatlong pares, bass drum at tenor drum. Pang-4 na pares, cymbals at bell lyre. At pang-5 pares, octavina at gitara. Halimbawa, para naman sa pagsasanay bilang 5, ang mga instrumento ay tulad din ng mga awit. Nagpapahayag ng damdamin ang bawat tunog at nagbibigay buhay sa musika. Pumili ng isang instrumento na maaaring ihalin tulad sa iyong idolong mga awit. Gumupit ng larawan ng iyong idolo at larawan ng napiling instrumento at ikabit sa kwaderno at ipaliwanag gamit ang 3 hanggang 5 pangungusap kung bakit ito ang iyong napili. Halimbawa, ang aking napili ay si Regine Velasquez. Maihahalin tulad ko siya sa instrumentong piccolo bandurria. Ang piccolo bandurria ay maihahambing sa boses ni Regine Velasquez dahil ito ay may mataas ring tono, gaya ng tinig ni Regine Velasquez na mataginting ang boses. Para naman sa pagsasanay bilang 6, ipakita ang iyong pagiging mapamaraan. Gumawa ng scrapbook ng mga instrumento. Ipakita ang pagiging malikhain sa pamamagitan ng pagkolekta ng larawan ng mga instrumento ng rondalya at instrumento ng drum and lyre band. Ilagay rin ang katangian nito at paglalarawan sa tono ng bawat instrumento. Maaaring iguhit kung walang makuhang larawan. Gawing makulay ang iyong scrapbook. Narito ang rubrics. Para sa mga pamantayan, ang una ay naipakita ang pagiging malikhain. Pangalawa, naisagawa ang paglalarawan ng mga instrumento. At pangatlo, malinis at maayos ang ginawang scrapbook. At para naman sa pagsasanay bilang 7, tukuyin kung saang kabilang ang sumusunod na mga instrumento. Isulat ang mga ito sa tamang talahanayan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sa loob ng kahon, pipiliin natin kung alin diyan ang mga instrumentong rondalya at alin naman ang mga instrumentong drum and lyre. Una, gitara. Ang gitara ay rondalya. Pangalawa, octavina. Ito ay rondalya. Sumunod, cymbals. Ito ay drum and lyre. Sumunod, snare drum. Ito ay drum and lyre. Sumunod, bell lyre. Ito ay drum and lyre.
Sumunod naman, bass drum. Ito ay drum and lyre. Sumunod, bandurya. Ito ay rondalya. Sumunod, loud. Ito ay rondalya. Sumunod, bajo de una. Ito ay rondalya. At sumunod, piccolo bandurya. Ito ay rondalya. At yung panghuli na nasa loob ng kahon ay, yan ay snare drum. Meron na tayong snare drum na inilagay sa drum and lyre na kahon. Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!